Mahilig ka ba sa mga kababalagan? Halina't samahan niyo ako na tuklasin ito dito sa Lakbay sa Dilim. Ako si Tonyo. Bata pa lang ako ay hindi na ako mapaniwalain tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa paligid ko. Pero dahil sa isang pangyayaring naganap sa buhay ko noon, doon nagbago ang paniniwala ko. Taong 2000 lang ito nangyari. Pero hanggang ngayon, ay sariwa pa rin sa akin ang lahat. Wala akong kinagis ng mga magulang. Lumaki ako sa pangangalaga ng isang pastor. Nang tumungtong ako ng 19, saka ako bumukod. At kinalaunan ay nakapagtrabaho bilang isang serbidor sa isang kainan malapit sa isang universidad sa lungsod. Tumagal ako roon ng 2 taon. At sa loob ng mga panahong yon, wala naman akong ibang nakikita o napapansin kung hindi ang mga estudyanteng naglalakad lang papasok ng campus tuwing umaga. At paglabasan ng mga ito kinahapunan, sila rin ang madalas maging suki ng karinderya namin. Pero isang hapon, may magbabarkada kaming naging customer. Maingi sila kung tutuusin. At pangatlong beses pa lang namin silang naging panauhin. Naroon pa nag-aasaran sila at nagtatawanan. Pero may isang taong bukod tanging naiiba sa grupo. Ito lang kasi ang walang kapareha at tahimik. Nasa 7 silang lahat. 4 na lalaki at 3 babae. Ang tahimik na lalaki ay lagi na lang nakayuko. Lagi rin nilang inookupa ang pang-8-seater na mesa roon. At lagi ko na rin napapansin, nasa dulo umuupo kung saan may isa pang bakanting upuan. Ang pagitan sa mga kasama nito ang tahimik na lalaki, na para bang may sarili itong mundo, habang nagbabasa o nagsusulat sa dala nitong notebook. Hanggang sa mapunta na rito ang atensyon ng mga kasama nito. Narinig ko pa nang tawagin itong Ramon ng kasamang babae, na siyang pinakamaganda sa kanilang 3 babae sa grupo. Pero dahil sa ginawa ng babaeng maganda, mukhang nagalit naman ang katabi nito na marahil boyfriend nito. Pero lalo lang yumuko ang lalaking tahimik na si Ramon. Dahil sa pananahimik nito, mukhang nainis naman ang boyfriend ng babaeng maganda na nalaman kong si Sheila. Bigla na lang kasi nitong hinablot ang hawak ni Ramon na notebook. Nang mga sandaling yon, naglilinis ako ng kalat sa katabi nilang mesa. Nang pagpasapasahan nila ang notebook, hindi sinasadyang maibato nila iyon sa direksyon ko. Nasa kasamaang palad ay tumama sa tray na hawak kong may lamang baso. Dahilan kung bakit nahulog at lumika ng ingay ang pagkabasag nito sa sahig. Matapos nun, sandaling tumahimik ang paligid. Lumabas din ang cook namin at mabilis akong sinermonan kahit hindi pa nito alam ang tunay na nangyari. Pero hindi ko yun pinagtuunan ng pansin, kasi napunta sa notebook na nasa lapag ang aking atensyon. Bago ko pa mabasa ang nakasulat sa bumukas na pahina, mabilis na iyong hinablot ni Ramon. Humingi ito ng paumanin at mabilis na tumakbo palabas ng kainan. Isa-isa ring humingi ng pasensya ang mga naiwang kasama nito. Pero nanatili akong walang kibo matapos ng nangyari. Dahil tumatak sa isipan ko noon ang mga pangalang nakalista sa notebook, na ang ilan ay may mga X sign pa. Isa na roon ang pangalang Sheila at Patrick. Pangalan niyon ng magandang babae at ng isa sa 3 lalaking kasama ni Ramon. Wala akong maunawaan kung anong ibig sabihin ng nakasulat sa notebook. Pero isa lang ang alam ko. May kakaiba akong napapansin sa kanila. Lumipas pa ang ilang linggo bago namin ulit naging panauhin ang magtotropa. Pero sa pagkakataong yun, hindi nakasama ng 6 ang tahimik na si Ramon. Kahit may pagtataka,
Tahimik ko lang silang pinagmasdan. Hanggang sa muli akong mapalingon sa may mesa nila na marinig kong mukhang nagtatalo ang boyfriend ni Sheila at nang nagngangalang Patrick. Kaya bago pa mauwi sa suntukan at kaguluhan ng lahat, nilapitan ko na sila at sinuway. Naabutan ko pang inaawat ni Sheila ang dalawang lalaki. Pero napahinto ako at natulala saglit nang marinig ko ang sinabi ng boyfriend ni Sheila na nalaman kong Alfred ang pangalan. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit nangyari iyong kay Ramon? Iyon ang mga katagang sinabi ni Alfred. Pero wala akong maunawaan sa pinag-uusapan nila. Umalis din sila kinalaunan na mukhang hindi nagkakasundo. Pero hindi ko inaasahan na muli namin sila magiging mga panauhin ng sumunod na tanghali. Sa pagkakataong yon, hindi nakasama ng tropa ang magkasintahan at si Patrick. Habang may isa namang nadagdag sa kanila na isang patpatin na lalaking nakasalamin. Hindi ko rin inaasahan na kasama na nila si Ramon. Na gaya ng dati ay lagi pa ring out of place dahil nakita ko ito ulit na nakaupo sa may sulok. Ang kakaiba lang sa napansin ko sa kanya ay lalo pa siyang naging tahimik at walang kibo. Nakakapagtaka rin kung bakit parang hindi siya pinapansin man lang ng kanyang mga kasama. Lalo na nang malaman ko na pang-apatan na servings lang ang in-order nila gayong 5 silang naroon. Lumakas pa ang hinala ko nang makitang si Ramon lang ang hindi kumakain sa grupo. Nanatili lang itong nakayuko habang nakaupo na ang mga kamay ay nakababa lamang sa bawat pagitan nito. Na hindi naman ito madalas gawin. Hindi ko rin nakita ang madalas na ginagawa nitong pagbabasa o pagsusulat sa notebook nito. Dala ng kuryosidad ay nilapitan ko sila. Pero hindi pa ako nakakailang hakbang nang marinig ko ang mahinang pag-uusap ng patpati na lalaking nakasalamin at ng isa sa 2 babaeng naroon. Nagtatanong ang babae kung kailan daw ang libing ng pinsan ng lalaking nakasalamin na nagngangalang Rico. Ang sagot naman nito, sa Sabado na, pupunta ba kayo? Pero hindi iyon ang nagpatindig ng mga balahibo ko sa batok, kundi dahil sa sinabi ng isa pang lalaki. Mapapatawad kaya kami ni Ramon kung hindi kami dumalaw sa lamay niya? Paano kung... Hindi pa nito natatapos ang sinasabi nang mabilis akong mapalingon sa direksyon ni Ramon. At halos mapatalon ako sa gulat nang mahuli ko itong nakatingin na sa akin. Parang nanigas na rin bigla ang katawan ko at hindi agad makagalaw dahil sa pagkabigla. Nang mapansin ko ang namumulang mga mata nito at ang kakaibang bakas sa palibot ng leeg nito. Napatras ako noon. At hindi sinasadyang matabig ko ang bote ng soft drink ng isang customer sa kabilang mesa. Kaya nang mahulog iyon at matapon, doon lang ako tuluyang nahimasmasan. Lalo na nang mapagtanto kong sa akin na napunta ang atensyon ng lahat. May babae pang nagtanong kung ayos lang daw ba ako dahil namumutla raw ako ng mga sandaling yon. Pero tumango lang ako. Humingi rin ako ng paumanin at mabilis na pinalitan ang natapong soft drink ng customer. Pero sa peripheral vision ko, naroon pa rin ang bulto ni Ramon at nananatiling nakaupo sa madalas nitong upuan. Naging malaking katanungan sa akin noon kung iisang tao lang ba ang tinutukoy ng mga kasama ni Ramon. Pero kung patay na nga talaga si Ramon at ito ang tinutukoy nilang pinaglalamayan na, sino naman ang lalaking kasama nila? Pero nang maalala ko ang namumulang mga mata at baka sa leg nito, naroon ang posibilidad na baka isang multo ang nakikita ko. Multo? Ng tanghaling tapat? Imposible. Hindi ko tuloy nun napagandaan ang paghampas ng cook sa braso ko ng hawak niyang sandok.
Nalaman niya kasing nakagawa na naman ako ng pagkakamali. Kaya pinagbantaan ako nito. Nakakaltasan ng sahod ko kung hindi ako magtitino. Nang oras na para linisin ko ang iniwang pinagkainan ng grupo ni Ramon, nag-alangan pa ako. Pero nang mapasulyap ako sa mesa nila, wala nang naiwang tao roon. Hindi ko rin agad napansin ang pag-alis nila. Kaya hindi ko rin napatunayan ang hinala ko tungkol kay Ramon. Pero, nang akmang lilinisin ko na ang mesa nila, hindi sinasadyang may natamaan ng pako sa ilalim ng mesa kung nasa ng upuan ni Ramon. Doon ko nakita ang notebook na kulay brown na parang gawa sa balat ng hayop ang cover noon. Nang damputin ko yon, hindi ko mawari kung bakit bigla na lang may malamig na hangin ang dumapo sa bato ko, na siyang nagpatayo rin sa mga balahibo ko sa braso. Nang malapit ng magsara ang karinderya, saka ko naisipang buklatin ang notebook. At ang una kong nabasa sa unang pahina ay ang buong pangalan ni Ramon na isa palang junior. Napag-alaman ko ring isa pala iyong journal. Pero dahil lumaki ako sa pangangalaga ng isang pastor, kaya hindi ko binasa ang nilalaman nun. Maliban na lang sa kuryosidad ko na makita ulit ang mga pangalan na may X sa huling pahina na dati kong nakita. Pero iyon ay pinagsisihan ko ng malaki. Dahil halos na ihagis ko palayo ang hawak kong notebook dahil sa bakas ng dugo na naroroon sa huling pahina. Tumambad sa akin ang mga pangalang may X na mga may bahid na ng dugo. At sa likod ng pahinang may mga pangalan, naroon ang mga salitang sinungaling at traidor sa wikang Ingles. Doon pa lang ay kinutuban na ako. Lalo na sa hinala kong may kinalaman ang mga magtotropa sa maaaring tunay na nangyari kay Ramon. Nang sumunod na araw noon ay Biyernes at hindi na namin naging panauhin ang magtotropa. Saka ko naalala na sa Sabado na noon ang libing ng kaibigan nila. Kaya ako na mismo ang nagdesisyon at naglakas ng loob na dalhin ang notebook na natagpuan ko sa address na nakasulat doon. Kahit na hanggang mga sandaling yon, ay hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit ko nakita ang notebook sa ilalim ng mesa. Pero dahil huling lamay na nung Biyernes, doon ko naisipang pumunta. Pero hindi pa ako nakakatawid ng intersection noon nang mapansin kong may pinagkakaguluhan sa kabilang kanto. May aksidente raw na naganap. Naayon pa sa napagtanungan ko ay mga estudyante raw na nakamotor na sumuot sa ilalim ng isang 10-wheeler truck. Ayon pa sa nakakita, parang nagtatalo raw ang dalawang nakasakay ng motor. Kaya gumewang ang pagpapatakbo nila at napunta sa kabilang lane, kung saan nahagip sila ng paparating na tricycle. Nang matumba ang kanilang sinasakyan, saka naman daw sila inararo ng truck dahilan kung bakit sila pumailalim. Akmang makikiusyoso sana ako noon. Pero sa hindi kalayuan ng pinangyarihan ng aksidente, may isang bulto na pamilyar na tao akong namataan. Hindi ako nagkakamali noon. Kahit sa malayuan ay kilala ko na siya. Pero dahil nakatalikod ito, ay di ko na pinagtuunan pa ng pansin. Pagkarating ko sa lamay sakay ng tricycle, ang tahimik ng paligid. Nakakalain mong tulog na ang mga nakatira doon. Kahit na ang tipikal na may pinaglalamayan ay maingay dahil sa mga nagdadalamhati at nagkukwentuhan o nagsusugal ng mga taong nakikilamay. Pero hindi pa ako nakakalapit sa nakaawang na gate ng bahay na may tolda. Nang pahangos na lumabas mula roon ang ilan sa mga magtotropa na nakilala ko. Ikinagulat ko rin ang mga narinig ko. Tumawag kayo ng tulong. Si Alfred nagwawala, parang sinasapian. Ang sabi pa ni Rico na siyang napag-alamang kumpinsa ni Ramon. Dahil sa narinig ko, mabilis akong pumasok sa loob ng walang paalam noon. Kinapa ko rin ang palawit na suot kong kwintas habang hinahanap ang pinagmulan ng boses
ng taong tila pinagtutulungang huwag maglikha ng ingay. Naabutan ko sila na pilit na ginagapos si Alfred na nasa paanan lamang ng kabaong na pinaglalamayan. Kapansin-pansin din ang pagkintab ng itim na mga mata nito. Nahalatang wala na nga ito sa sarili nitong katinuan. Nang mapatingin ako sa direksyon ng kabaong, kahit hindi ako sumilip, nakilala ko rin agad ang nakangiting lalaki sa larawang nakadisplay sa itaas nun. At kumpirmadong si Ramon ngayon. Ibang-iba sa tahimik nitong personalidad na alam ko. Mabilis ko ring nilapitan nun si Alfred at tinulungan ang mga naroon na pumigil sa pagwawala nito. Saka ko tinanggal ang kwintas ko at inilapat sa noo nito ang palawit na tansong krus na nagmula pa sa isang misteryosong tao. Sa tulong ng natutunan ko sa aking amaing pastor, taimtim akong nagdasal habang nakatapat pa rin sa noo ni Alfred ang krus. Saka ko isinigaw ang mga katagang magpapalaya sa nilalang na sumasapi kay Alfred. Sa ngalan ni Jesus, inuutusan kitang lumayas sa katawan ng taong ito. Nagulat ang mga naroon nang bigla na lang mangisay ang katawan ni Alfred at sumigaw sa nakakatakot na boses. Hanggang sa tuluyan din itong kumalma at nagtatakang tumayo na parang walang alam sa nangyari. Kahit may pagtataka kung bakit daw ako naroon. Hanggang sa naikwento na rin ni Alfred kinalaunan ang nangyari sa kanya kung bakit niya iyon sinapit. Doon ko rin napag-alaman na pahangos na dumating sa Rico na ang dalawang motorista na naaksidente pala ay walang iba kundi si Patrick at ang kasintahan ni Alfred na si Sheila. May lihim na relasyon pala ang dalawa at ang unang nakaalam daw ay si Ramon. Nang mabasa ni Alfred ang nilalaman ng notebook nito na misteryosong nawala raw matapos nilang iligpit ang gamit ni Ramon, doon din daw nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Alfred. Parang lagi na lang may bumubulong sa kanya. Saka ko rin napagtanto na ang notebook ni Ramon ay tila may sumpa. Na dahil sa pananampalataya ko at sa tulong ng proteksyon ng suot kong kwintas, kaya ako hindi napahamak matapos na mapunta sa akin ang mahiwagang notebook. Hindi ko rin ipinaalam sa kanila noon na nasa akin ang notebook ni Ramon. Pagka-uwi ko, agad ko yung dinasalan at binuhusan ng gas, saka sinunog. Kailang ko lang ding nalaman noon na ang taong kumitil sa sarili niyang buhay ay may pagkakataong hindi natatahimik ang kaluluwa. Hindi man malinaw ang naging dahilan kung bakit iyon nagawa ni Ramon at kung bakit ito nagpapakita sa akin. Isa lang ang malinaw na katotohanan, na ang pagkakasala ay nagsisimula rin sa pagkasira ng pagkakaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.